Kita nyo. Ayan po yung Saddle Dome. May games po ngayon. Yung Calgary Flames. Hindi ko natin alam kung ano yung kalaban. So andito rin po yung bagong BMO Center mga ka-angel. Oh, ayan, ganda. Ayan mga ka-angel. Oh. Ayan, so nag-i-start na mag-busy ngayon. So tara, alis na tayo mga ka-angel dito. Kasi mag-busy na. Baka matraffic tayo mga ka-angel. Yan! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga ka-angel. So yos. Hula ho mga ka-angel, ito mga po yung lingkod yung katrobat kalakwatsa, Kuya JJ. So mga ka-angel, nandito kayo sa Saddle Dome at may game po yung hockey ngayon. Kaya mga ka-angel, oh. Ayan mga ka-angel, para makita nyo. Ayan po yung Saddle Dome, may games po ngayon. Yung Calgary Flames. Hindi ko natin alam kung ano yung kalaban. So andito rin po yung bagong BMO Center mga ka-angel, oh. Ayan, ganda. Ayan mga ka-angel, oh. Ayan, so nag-i-start na mag-busy ngayon. So tara, alis na tayo mga ka-angel dito. Kasi mag-busy na. Baka matraffic tayo mga ka-angel. So let's go. So doon po sa dulo mga ka-angel, yun po yung future Scotia Place. Yun po yung bagong arena po ng Calgary Flames. So yan po itatayo. Under construction na mga ka-angel. So magiging expected in the coming years na magiging super busy dito sa area na ito kasi maraming mga construction. So yan mga ka-angel. At dito mga ka-angel. At mag-aano tayo. Iutan tayo dito para makita nyo yung ganda po ng ano mga ka-angel. So, yuyutan tayo dito. Reset lang tayo. Kasi may mga hindi nagigiboy talaga. So, yuyutan tayo dito mga ka-angel. Ayan. Ayan, ganda mga ka-angel, oh. Ayan. So, dito yung Stampede area mga ka-angel. So malapit na mga ka-angel. So ayan, yan ang mga BMO mga ka-angel. Ang ganda oh. Ganda mga ka-angel, oh. Yan, oh. Ganda, parang drop na icon na ano mga ka-angel, oh. Yan sa ano. Yan, parang yung drop. So exit tayo dito. Ito ka-open lang to mga ka-angel. At magalaking bagay itong exit na ito dahil may option ka kung na-traffic ka po doon sa entrance doon sa north tsaka south. At least dito sa gitna may ano ka mga ka-angel, may option ka. Ang ganda dito mga ka-angel, nakaka-relax. Ang daming construction dito. So may eto, yan pa yung Victoria Stampede Station po ng Calgary Transit mga ka-angel. Ayan. Yan, dyan po. Yan po yung dyan po yung Victoria Stampede Station. Ayan. At padiretso tayo. Ayan.
So pagka ang maganda dito sa Calgary mga ka-angel, at pagka ganito na wala na siyang snow, masarap po maglakad-lakad dito. At alam nyo, yung parang yung Makati sa Pilipinas, may Ortigas, ganyan. Ang pagkakaiba na lang po nila kasi, at ang pagkakaiba po yung downtown dito sa Calgary, hindi lang po business center, marami po mga sports center tulad doon kanina dito sa right. Yan po yung Stampede area, yan po yung Saddle Dome. So maraming mga activity talaga dito. So hindi lang business district, marami siyang kumbaga sa mga sports din, may mga park, maglakad-lakad. Ang ganda mga ka-angel. So pagka summer, halakad tayo dito para makita nyo. Yan mga ka-angel, oh. Ayun, yung mga talagang Calgary Flames po na yan mga ka-angel, oh. Yung mga tao manunood po yan ng mga hockey ng Calgary Flames. So lahat din mga nakasuot pa ng logo ng Calgary Flames. Hindi natin alam kung ano yung kalaban nila ngayon. So ang team dito sa Alberta, dalawa. May isa dito sa Edmonton Oilers naman, dito sa Edmonton mga ka-angel. Yan, dito tayo dito at yan, dito na po yung 17th Avenue. Pagka-diretsuin mo nyo dito mga ka-angel, ay mga restaurant na yan, mga bars, may mga stores din. So maganda. So yan mga ka-angel, yung nai-share ko dito sa isang parte po dito sa downtown Calgary, at kung ano po yung itsura ng City of Calgary, the best city in Canada to live in. Yung about sa boating, na boat siya. Yung quality of life like that. So mas ahead siya sa ranking compare po sa major cities ng Canada like sa Vancouver, Toronto at Montreal. So ayan mga ka-angel, at ito 17th Avenue ito mga ka-angel. So pagka po ano yun ito diretso, yan mga stores po yan. Yan mga ka-angel. So yun lang yung sinasabi ko, hindi lang business district, mga ano rin, yung mga stores. Ayan po yung Calgary Tower na mga ka-angel, oh. Yan oh, sa dulo nya. So yan muna ang video natin mga ka-angel, at ingat po kayo lagi, stay safe, pray hard, it works. Ito po ang iyong lingkod, yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Hanggang sa muli at may God bless you always po. Thank you very much sa panonood mga ka-angel. Hula ho mga ka-angel, sana po nasa mabuting kalagayan po kayo at saka healthy. So nandito po tayo ngayon sa palapit po sa downtown Calgary, sa Inglewood. So ito po yung isang entry po ng papunta po ng downtown Calgary mga ka-angel. At tara po para ikot-ikot tayo mga ka-angel sa downtown Calgary. Dito po sa right mga ka-angel, yan po yung port. Yung parang isang historical tourist attraction dito sa Calgary. So maganda po dito during the summer. Tapos pagdating doon mga ka-angel, may mga park, mag-enjoy po yung mga kids pati adult. Tapos sa tabi po ng river, maraming activity mga ka-angel. So masaya dito sa Calgary pagka summer mga ka-angel. Yan. So dito po yung east entrance pag papapasok po ng downtown Calgary. Tama ka-angel, oh. Yan. Yan, Studio Bell. Yan po yung parang museum po ng mga artist, mga sikat po na Canadian singers when it comes to music. Yan mga ka-angel, left tayo dito para daanan natin yung ginagawa pong home arena po ng Calgary Flames. So para makita natin kung ano yung development na. So ngayon mga ka-angel, nasa -4, -5 dahil makulimlim at saka may mga plaris siya, but it's okay. Normal na po yan kasi pa-spring na siya.
ganyan na po, flurries, kunting snow, pero hindi na po yung katulad ng mga bandang January tsaka February po na extreme cold, may mga snow ganyan. So ngayon medyo okay na siya. Kaya mga kanjel, pag diretso nyo ito 6 night ano to mga kanjel, Night Avenue, pero dito po kasi pagdating doon po one way na, so kailangan mag right 10 tapos papunta ka ng 6, so kailangan natin mag left dito kasi mag start na siyang one way. Sa left po mga kanjel, yan po yung Canadian Pacific, yung train. Tapos sa right, ayan po yung sinasabi nating largest library ng Calgary, na malaki po, iconic po yung itsura po ng building. So okay, let's go mga kanjel. Po mga kanjel, yung parang may crane dyan, yan po yung itatayo yung Scotia Place. Papalitan po yung andun po mga kanjel, yung Scotia Bank Saddle Dome. So nasa 11th Avenue na po tayo mga kanjel. Yan. So excited tayo mga kanjel dahil pa-spring na, gaganda ng panahon, hindi na tayo masyado magja-jacket pag approach po ng summer. At syempre mga kanjel, yung paborito natin, yung mag-travel, magda-drive na mag-travel. So yan na naman, excited tayo at sana meron tayong mga kasama para masaya. Minsan kasi mga kanjel ay solo flight kami kasi hindi available yung mga friends namin. So hopefully may kasama na tayo, especially po mga kanjel, sana ito ang wish ko, pagka tumawid tayo ulit po ng US, sana may kasama na tayo mga friends na para masaya ulit. Kasi yung friend namin nung last year ay buti may available time siya that time. Yung nagpunta po kami ng Seattle, Washington, dumaan kami dito sa Idaho and then Oregon and all the way po sa Seattle, Washington mga kanjel. Maganda mga kanjel, maganda yung mga states na yun. Tapos by July, around July ay nagpunta rin po kami ng California. Binisita namin yung relatives po nung friend namin at sa Sacramento. Then dumaan po kami dito sa mga scenic states, yung mga Arizona, Utah, and then yung Wyoming mga kanjel, yung Montana, yung mga Yellowstone. Highly recommended mga kanjel, Yellowstone area dito sa Wyoming, at saka dito sa may Going to the Sun Road mga kanjel, dito sa Montana, malapit lang po yan sa Calgary. It takes around 3 to 4 hours drive from Calgary. So parang papunta ka lang ng Edmonton. Napaka-scenic view din po dyan sa may Glacier National Park, dito sa Going to the Sun Road. So Yellowstone dito sa boundary po ng Montana at saka Wyoming, and then po yung Berthoud Highway. Mga kanjel, sayang lang dahil gabi na po tayo nakarating, hindi natin nakita yung view po ng Berthoud Highway, which is pagka i-search po yan sa internet na po, napaka-scenic, makapaganda rin mga kanjel. Mataas na, sa bataas ka na bundok, tapos tanong mo yung view, Berthoud Highway. And then all the way po yan sa Yellowstone National Park, na isa, pinakamalaking yung collection po ng mga geyser, yung parang mga hot spring, ganyan, mga thermal activity, Yellowstone National Park. At nadaanan din natin yung Grand Prismatic, saka yung mga iba't ibang geysers doon. And then all the way po yan kami na mga kanjel,
sa Colorado. Nung kami lang friends ay lumihis na kami dito sa may Utah. So dumaan kami sa Utah, sa Salt Lake City, and then punta kami ng Arizona. Yung dumaan kami dito sa Arizona, dumaan kami dito sa may Horseshoe Bend, makapaganda rin mga Kandel. Horseshoe Bend, taas ka ng canyon, paikot na ganun, napakataas, magandang view. And then pumunta kami sa Four Corners Monument mga Kandel. Ayan yung pagkatitigan nyo sa map, yan po yung lugar, place lang na in one point apat na states, boundary ng apat na states. Ayun po yung states po ng New Mexico, yung Colorado, yung Utah at saka Arizona. So yan yung 4-state monument. And then after that we went to punta na kami ng Horseshoe Bend. And then after that dumaan po kami ng Las Vegas mga Kandel, kasi yun po yung daan papunta po ng California. Ay nag-stop over, nag-hotel kami sa California. So and then after that the next day, nauna na yung friend namin sa Sacramento kasi may ayusin pa kami sa LA, sa Los Angeles. Ay nag-iwalay na kami after the Las Vegas hotel. So nauna na po sila. So nagpunta tayo ng Los Angeles, and then may naayos tayo doon mga Angel. And then after that we went to the Hollywood sign, and then Universal Studios. And then after that we went and travel to Sacramento para ma-meet na natin yung friends natin na nauna na, tsaka yung relatives. So masaya mga Angel, masaya mag-travel by car kasi may kaka-stop over ka na anytime you want na may mga tourist spot. Masaya pagkalalo, especially pag may mga kasama ka, hindi boring. At may kasama ka at mga emergency situation. So hopefully sana may mga kasama tayo ulit pag tumawid tayo sa US. At para mag-explore pa tayo ng mga tourist spot. Hindi na actually mga Kanyel, hindi namin napuntahan lahat ng mga tourist spots when we went to Montana, Wyoming, Idaho, Oregon, Washington, Arizona, Utah, Colorado, New Mexico, Nevada, and California. So kulang mga Angel, but it's okay para may mga babalikan at pupuntaan ulit pagka mapag-awi doon mga Angel. So yun yung hilig kasi natin pagda-drive kahit saan mapunta. At may enjoy mga Angel, enjoy life. Hanggat malakas pa tayo, nakakapaglakad, nakakaakyat. Ba't bata pa mga Angel, gawin na natin ito. Yung paglalakwat siya by car, by plane, by ship, kung may mga gagawin natin yan mga Angel, lahat kung winaway, mabigyan tayo ng Panginoon. So para ma-share ko po sa inyo mga Angel. So nandito tayo ngayon sa McLeod Trail mga Angel. So Calgary, Alberta po tayo. At pa-south tayo mga Angel. So antabayan nyo mga Angel, i-check nyo yung mga videos namin nung nagpunta kami ng US para magkaroon ngayon ng idea mga tourist spots na napuntahan namin. At same din po sa Canada mga Angel. So most para at least may mga idea kayo kung saan yung mga lugar na pupuntahan. At mga ka-Angel ay alam nyo mga Angel, yung pagta-travel nakaka-relax, nakakawala ng stress, especially pagka magaganda po yung mga view, mga tanawin. So ito mga Angel ay March na, pag April na o panahon na po ng mga cherry blossom, yung mga tulips mga Angel. So nung last year with the friends, napunta na namin yung dito sa may Skagit. I don't know the proper pronunciation. Skagit dito sa Washington, na pinakamalaking tulip festival sa North America. So pinuntahan namin yung Rosen Garden. At actually tatlo doon mga Angel, tatlo yung parang pinakatulip
places, pero pinakamalaki yata yung Rosengarten yung pinuntahan namin. Pero the best na pagpunta doon mga angel is yung magsasalubong yung March at April, or first week of April, ganyan. Yun po yung kasagsagan po ng tulip. At saka yung cherry blossom, I think it's cherry blossom is mas maaga siya mag-bloom. So yan, cherry blossom and then tulip. So maganda po yung cherry blossom dito sa British Columbia, dito sa especially sa Vancouver area and surroundings, at saka dito sa may Washington, sa Seattle, Seattle area. But nung pumunta kami, nalaglag na mga ka-angel. So sabi ng mga tao doon nung nagtanong kami, dapat mas maaga kayo. So yun, hindi namin naabutan yung cherry blossom, kaya ganon. But it's okay, tulad ng sinabi ko, huwag tayong manginayang para may mga babalikan. At yun mga ka-angel, yun po yung mga panahon ngayon dito. So bago siya mag-spring or ipapasok po ng summer. So ayos mga ka-angel. At enjoy na enjoy tayo sa pagdadrive talaga. At tulad ng sinabi ko, kailangan nating maging patient lang sa pagdadrive para iwas po sa mga uhuli, mga disgrasya. So yan po yung mga tip natin, especially pag tumatawid kayo sa US and ibang bansa yun. Wala pa tayo sa Canada. So but if you may nangyari sa inyo, ay kailangan matik pa rin, mag-appear pa rin yan sa mga driving history ninyo na maaaring makaapekto sa payment po sa insurance. So hanggat maaari, kung ano yung nakaugalian sa Canada, i-apply natin dun sa US para safe at iwas sa aberya mga ka-angel. So mga ka-angel, sa Baclaut Trail tayo ay pauwi tayo at bibisitahin natin yung friend natin ngayon. Ay pauwi na muna tayo mga ka-angel. At kailangan na makapunta tayo before 6 PM para maganda yung pagkukwentuhan. So approaching na po tayo ng Chinook Mall, the biggest mall in Calgary, Seguin, Alberta. So correction mga ka-angel, hindi po Cross Iron Mills ang biggest mall dito sa Calgary. On surroundings, ito pong Chinook Mall. Kasi 2 floors po yan mga ka-angel. So maaari po yung Cross Iron Mills ay palapad, but it's only has only 1 floor. Dito sa Chinook Mall kasi 2 floors, kaya pinakamalaki siya. Yan, information lang yan mga ka-angel. So one more thing mga ka-angel, reminder sa mga kababayan natin ay panahon na po ng tax filing. Ang deadline is April 30. Tapos mo ng April, kailangan makapag-file po tayo para hindi po iwas sa mga penalty. Obligasyon po natin yan bilang isang nakatira dito sa Canada, mapa citizen, mapa permanent resident, or even a temporary worker. Kailangan mag-file ka po ng tax. So ang kagandahan mga ka-angel, pagka low income ka ay maaari ka makapag-refund ng tax o parang makakuha ka ng pera. So pagka high income earner ka mga ka-angel, yung malaki yung kinita mo, maaaring magbayad ka ng tax sa government. Depende na po yan sa income mo. At ang ginagawa po kasi yung mga tao mga ka-angel, ang diskarte para hindi mabigla. Halimbawa, alam mo talagang malaki ang earnings mo or yung kinikita mo sa in a year, ang ginagawa po nila, nagpapataas po sila ng tax. Let's say for example, normal deduction, let's say to make it simple, let's say the normal deduction is around 300 for example, 300 per month. For example lang yung mga 300. Ang ginagawa po ng iba, 500 per month na. Para halimbawa naman po ay pagbabayad talaga sila, at least hindi na sila mabigla kung magkano po yung babayaran. Ganun po yung ginagawa mga ka-angel. So maaaring magbayad ka na lang po ng at least nakapag-save ka na ng kung talaga magbayad ka. Yung iba po minsan let's say 300, normally 300, then nagpakaltas ng 500 plus 200 na kaltas, ay yung 200 na yon, maaaring kung yung kailangan mong bayaran na tax
ay less doon sa naipon na tax na binabayad mo, maaaring ma-refund mo pa yung sobra. So in that case, hindi mo siya, o kung nakasecure na yung pambayad mo sa tax, so maaari ka pang ma-refund mo yung mga sobra. So at least hindi ka mabigla kung malaki yung babayaran mo, kasi ganun po yung ginagawa ng iba para parang nagsisave na sila. At least hindi nila maramdaman yon kung magbabayad man sila ng tax. So ganun po yung diskarte ng ibang mga tao na para na alam nila na malaki ang income nila at alam nilang magbabayad sila ng tax. So ganun po yung ginagawa nila, mga angel. So siyempre diskarte nyo pa rin yan, mga angel. Ito lang yung mga parang na share ko, yung mga na ikukwento ng mga kapwa natin na kung ano yung diskarte nila when it comes to tax. So mahirap din kung pilitin mo kung tapos hindi kaya, mga angel. Okay, mga angel, at magle-left tayo muna dito, mga angel. So yun muna ang tip natin, mga ka-angel, at ingat po kayo lagi. Salamat po sa panonood lagi. I appreciate po sa mga nagko-comment, nag-subscribe. At always pray to God, stay safe, pray hard, it works. At always think positive, mga angel. At harinawa ay ma-achieve po ninyo yung mga pangarap nyo sa buhay. Keep the faith, think positive, always pray to God. Okay, mga angel, at see you in the next video. Ito po yung lingkod, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. May God bless you always po, mga angel. Until next video. From the east to the west, oh yeah, gotta say it loud. Toronto's the best, come on, I'm so proud. I love Canada, ooh, I love Canada, dancing in the snow. I love Canada, yeah, I love Canada, let the music flow. Vancouver lights shine through the night. Montreal feels fine, dancing in the moonlight. I love Canada, ooh, I love Canada, dancing in the snow. I love Canada, yeah, I love Canada, let the music flow. Goes to morning. Hi, how are you? Good. We went to Denver, Colorado.